ni Kat Villanueva yung ating kikilalanin sa araw na ito. Isa siyang interior designer. Hello! Hello, good morning. I'm Kat Villanueva. Sige, ikaw yung kikilalanin natin ngayon. You're an interior designer. Yes. Come in. Pasok kayo. So, ikaw nag-design itong bahay. Medyo. Parang through the years, parang nag-evolve na yung design kasi madami kaming gamit from our old house and from some of my projects na nagpalit ng gamit, pinurchase ko na from my clients. So, ginagamit ko rin siya. Okay, so parang ito yung unang nasampulan mo ng yung design. Actually, hindi eh. Kasi since this is my parents' house, kaya syempre, mas may say sila kaysa sa akin. So, unti-unti ko ini-insect yung taste ko doon sa bahay namin. So, ano magiging activity natin today? Okay, so today, meron akong clients, 2 clients sa St. Francis Shangri-La Place. Tapos noon, meron sa Forbes. And then, may isa ini-meet just to turn over some items. So, wala kang office? Home office. Home office siya. And kasi I'm all digital. So, kahit na may mga clients ako abroad, email na lang. Okay. Okay, mag-aayos ka pa. Oo, mag-aayos pa ako. So, sige, later na lang. Okay. Hindi ito ang unang nais sa aking mundo ni Kat Villanueva. Ngunit nagbago ang ihip ng hangin nang tumuntong na siya sa 3rd year high school dahil nahilig na siya sa architecture. So, ito yung bedroom ko. Ako yung nag-design and gumawa. Because I took a 1-week sabbatical out of my work. Before this used to be blue and yellow, ganyan. Then I redesigned it. Tapos ako yung nag-paint. Ako yung nagsabit ng lahat. Ako yung nag-ayos ng lahat. Kasi I'm here with my son. So parang I wanted to make it na as a reflection of me. Pero hindi masyadong girl kasi lalaki yung anak ko eh. So ito yung side niya. Ito yung side. As you can see, we have mixed mine and his toys. Tapos yung study area. Yung dresser. And it's a very simple room. Yan. So, hindi ka naman nahirapan. Mahirap! Ganun pala kahirap mag-paint. I did it summer. Ang init. Like every how many minutes, 1 glass of water. So, ano mo katagal siya natapos? Mga 5 days. Ginawa ka rin yan. I also paint. It actually started with one client na requested for me to make big paintings for her house. So sabi ko, why not? Ayan. Ako nun. Kasama na din. Nakang minsan natin ginagamit mong standard sa pag-design mo sa ito. Basically, kasi ang standard ko is yung maging comfortable doon yung client, yung gusto talaga nila, yung bagay sa lifestyle nila. Like ako, ito, bagay sa akin kasi I like working in my room. Mas na-inspire ako pag nandito ako. So, yun. Depende sa lifestyle. Sa aming pagbabalik, ang aktual na pagtatrabaho ni Kat, ipakikita niya sa atin. I was thinking lagay na sa dito para usual activities kayo dito. Okay. Unit na to, kinuha nila Karen. Like, for day use lang. Pero kasi Karen mentioned na parang kailangan niya place to stay while passing the time. Meron talaga, ginawa ko rin dinesign ko rin yung house nila in Q's. So marami kang kotse ngayon?
Hindi naman marami. Ilan dun yung galing sa lagay? Walang ganun. Marami na kayo niligawan na. Pasok! Pasok! Bumagsak ka muna bago sa mga. Sigurado ka ba yung mga tao mo chief of staff mo, di tumanggap yan. Malay ko sa kanila. Mas mabait ka bang asawa kaysa mas mabait kang boyfriend? Hindi kita marinig. Oo, nagkira sa ano. Channel 13. Andiyan sa Kat. Si Eddie. Pupunta tayo sa St. Francis Shangri-La Place. Sa shop. Ano siya? I actually have 2 clients there. 2 units, 2 condo units. So, yung isa, tapos na kami mag-shopping. Parang sisilipin ko na lang how it went nung na-deliver yung mga gamit. So, yung isa, hindi pa siya tapos. So, silipin ko lang din. Nag-deliver din ng mga gamit So, gusto ko lang muna makita. Mahigit 1 dekada na sikat sa pagiging interior designer. Wala siyang sariling opisina dahil lagi rin naman siyang on the go at hands-on sa mga projects niya sa kanyang mga kliyente. Yeah, it is. More than 10 years ng design mo. Ano yung pinaka challenging na naranasan mo? Na parang hindi mo kakayanin. Meron bang ganun experience? Pinaka-challenging, meron dati. Sabi, may event kami, ganyan, susubmit kami gawin. And then, sige, we'll let you know kung tuloy or what. Tapos sinabihan lang kami 2 days before na, go na. So, yung 2 days parang, kailangan namin bumili ng gamit, kailangan namin i-set up, ganyan. So, 2 days before, so yun, wala kaming tulog nung partners ko for like 2 days straight. We were working. Kasi, minamadali Tapos, ang setup, gabi hanggang daytime, tas afternoon, the following day, yung event. So, talagang ginawa namin lahat ng magagawa namin para makompleto yung requirements. Saan mo nakukuha yung ideya mo? Okay, influence mo meron ba? Meron. Parang, usually, minsan, depende. Yung inspiration ko comes from, like, places I visited. It could be, like, actual interiors. Nakita ko sa movie or na-visit ko sa ibang lugar or doon sa mga foreign magazines na binibili ko. It could be, like, nature. Like, halimbawa, galing kami sa beach, tapos parang gusto kong i-inject yung feel, ganitong feel yung gusto kong makita sa interiors na to. So, yun yung gagawin ko inspiration to achieve that. Ikaw na mag-isa na ba? Hindi ka nahihirapan? Mahihirap siya. Kasi, na-realize ko yan like 5 years ago na parang iba kala nila freelance. There's another term for unemployed or self-employed or walang ginagawa. Na-realize ko kasi nung nagsimula gumami yung projects ko, like, minsan, 15. Sabay-sabay. Walang napansin ko. Oo, napansin ko, parang, wow, 7 days a week ako nagtatrabaho. Monday to Sunday, tas wala. Kasi kung araw ko nasa labas, tapos pag nasa bahay ako, kailangan kong gumawa ng presentations. Kasi kailangan ko nakatutok naman sa computer. Parang, teka. Gawa nga ako ng rule na, weekends, wala. Or basta may 2 days off ako sa isang linggo na hindi ako magtatrabaho. Or ako na yung nagbigay.
So, dati, ginawa ko yung weekends off para time with family, ganyan, na isa. Kaso, most of the clients, after work sila may time to meet eh. So, ginawa ko na, sige, yung day na coding ako, saka another day kung kailan man mag-fall yun. Yun, ganun. So, puno talaga yung, yung time. Hi, Karen! Hello, may kasama ako. Ayan, si Karen yung Karen yung client ko. Kaya lang change that. Okay lang. Yeah. So, ito, yan, mga binili na items. I was thinking lagay na sa dito para usual. Si Karen ang isa sa mga suki na ni Kat dahil sa kontento sa kanyang trabaho, kung kaya't siya ang palaging tinatawagan ng kanilang pamilya sa tuwing mayroong ipaayos o ipadidesign na bagong bahay nila o ng kanyang pamilya. Mali yung rug. Kaya Pag ganun. Sige. Itong unit na to, kinuha ni na Karen, like for day use lang. Parang kasi Karen mentioned na parang kailangan niya place to stay while passing the time. Meron talaga, ginawa ko rin dinesign ko rin yung house nila in QC. So, ito, nung nakuha, wala pang accessories. Na-furnish na siya, pero wala pa accessories. Tapos doon, we went out shopping one day para lang bumili ng mga accessories to finish the look. So, medyo binago namin yung layout ng upuan, ng TV, ganyan, and bought some new items. So, yun. So, madali lang namin ginawa to, like a day or two lang. Ano naman masasabi ni Karen? Satisfied ba? I will be always satisfied with that. This is like our third project. So the first was our house, and then I had her do my clinic, and then now this one. And then I referred her to both my sister and my brother. So she'll do the house of my sister, and I think she's doing the condo of my brother now. Super. Hindi na kami nagpa-try sa iba. Hindi na kami nag-iisip. Basta pag meron, sikat. Tsaka very, si Kat eh. Like, she's very reasonable when it comes to charging. Para na ang family. Na minsan nga nasa-shock na kami na, what? Ganun lang yun. Sige, okay. Pupunta tayo sa kabilang, sa Tower 2, nasa Tower 1 tayo, tapos tinigyan natin yung isa pang project. Yung siya. Hindi, bala sa brother niya yun. Nagpa-design din yung brother niya kasi kumuha din ng unit dito. Yung mga clients mo referral, Hindi, mas marami yung mga, parang yun, kanina may nag-text na naman na bago, nakita siguro sa magazine ko. Mandali. At saka baking cup. Hello! Hello! Hi! Ayan. Pupunan nila yun. Hello! Ayan, na-deliver na yung mga staff. Hola! Ba nakakabit na yun? Ayan. Hindi ba kasi, sabi ko nga sa kanya, hindi ako nung para sa mask. Di ba merong stand lang na gano'n? Nandun mo yung mga hatong. Parang gano'n. Ay, nasa lang. Okay, sige, tignan na. Okay. Oo. Yung kabinet mo kang dito, di ba doon sa drawing mo, walang Base. base? May mas maganda siya na walang base. Ano lang naman yun yung stability kasi parang didikit lang siya ilalim. Maganda, parang ganito yung material nun eh. So, mas maganda na wala na siyang base. Hindi naman. Hindi. Tsaka depende yun sa layout. Hindi ko naman siya pupunuin lahat ng toys eh. Parang alternate lang siya. May salamin. Hindi pa natatapos dito ang aming destinasyon. Mayroon pa siyang mga kliyenteng nakatakdang puntahan sa araw na ito.
pati natalagay doon yung headboard. Functionality talaga, parang Bernice requested nga yung a work area na malaki. So, ayan, yan talagang work area na separate from like sleep and TV or relaxation. Hi, my name is Jai Reyes and I love sports. Watch Sports 37 every Sunday, 4 to 5 in the afternoon. Only here at UNTV, the pillar of public service in Philippine television. Ang Philippine Basketball Association, ang kauna-unahang professional basketball league sa Asia. At ikalawa sa National Basketball Association ng United States sa pinakamatanda sa buong mundo. Atoy ko, PBA legend, kasambahay mo para sa UNTV, your public service channel. Yan, mas kinilala namin si Kat sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa kanyang personal na buhay. Ano ba yung ibang hobby mo naman bukod dun sa sa ginagawa mo? Meron ka bang mga diversion or ano? Yun, yung out of town, nagsusurf. Parang usually, pagka ganun, yung takas tawag namin, day trip. Day trip siya, as in alis kami ng mga 3, 4 a.m. Tapos dadating kami dito sa Manila ng 11 p.m. Yan. Pagka day trip sa Zambales, pagka may time, like 3 days, ganyan sa Baler. Meron ka pa bang ibang sport? Yun, nakita niyo ba yung bike? Yung bike kanina sa bahay, yun. Yun. Oo. Yun. So, yun, road bike siya. Parang, recently, pagka busy umuulan, sa bahay na lang, nag-trainer na lang. Hindi pa ako nakakapag-long drive. Yun yung goal ko siguro mga next year. Makapag-long drive. Yung ginagawa nila from Westgate to Tagaytay. 100K, balikan. So, yun yung goal ko. So, paano yung bonding naman niya ng son mo? Yung son ko, sinasama ko yun sa beach. Kasi since grade 1 pa lang siya ngayon eh. So, the past few years, diba, preschool, wala pa naman masyadong pinag-aaralan dyan or exam. So, like yung mga trips ka, 5 days, road trip. Sanay din yung bumiyahe. So, may mga nire-request ba siya sa'yo? Mami, next time naman, punta tayo sa ganitong lugar. Oo. Tsaka may mga favorite yun. Parang 2 years ago, nagpalawan. Yun, Puerto Princesa kami. Tapos, so, talagang nagpaplano kami ulit ng trip with family. Parang yung parents ko sa Bora. Tapos siya, no, I want Palawan again. Tapos ang maganda yung experience niya doon. Daming napuntahan, yung underground. Last year, nag-Hong Kong kami. Yun, gusto niya yung Hong Kong. Tungtuwa siya sa Disneyland. Sa Ocean Park. Halimbawa sa trabaho mo, nakikita mo ba na siya? Parang susunod siya din sa hilig mo doon. Tinatanong ko nga parang hindi niya pa ma-decide. Sabi ko, what do you wanna be when you grow up? Mas wala pa daw. Okay. Kaya nag-makeover ka ng mga bahay, offices. Mm-hmm. So, kung i-relate natin sa buhay, ano yung certain part ng buhay mo na gusto mong i-makeover? So, yung part, nagawa ko na yan. Like 2 years, last year. Landmark Forum gives you tools to be free. Parang, diba? To be whatever you wanna be. Para walang suffering. Parang suffering is such a big word, diba? Parang pag suffering, inisip mo tayo nagdudusa, naghihirap. Hindi gano'n. Parang suffering is pagka, hindi ka mapalagay. Hindi ka complete about some stuff. Yan, may dilemma ka. Yan, suffering pa rin yan. So, ito, gave me tools para matanggal yung mga ganung bagay in my head. Yung para maging sigurado ako sa mga ginagawa ko, para maging responsible ako. Sa Forbes Park, ang isa naming destinasyon, ang kliyente niya dito ay dati niyang schoolmate. Hello.
I'm Bernice. Yan, si Bernice. Yung closet. Yan. Kasi ito yung banyo. Ginawa lahat siya. Oo. Dati, hanggang dito lang, ayan o, kita pa sa floor, hanggang dito lang yung walk-in closet. In-extend kong gano'n. Total renovation siya. Ano yung pagkahanap ba yung mismo design mo, hindi totally nasunod? Okay lang. Parang, kasi ang ano nun, sayang naman yung design ko hindi nasunod. Diba? Parang, ano rin, minsan kasi may limitations. So, yun, katulad ito, dapat wala na to eh. Wala na tong wall. Kaso, nung binukrat namin, ano pala siya, poste pala, hindi pala kahoy. Kasi pagkatok ko kahoy eh. Yung pala, may semento sa loob. May poste. Hindi pwede tanggalin. So, niretain namin ito. Parang ganun, mga simple things. Actually, alam mo, nakita na ganyan yung effect. Akala ko isasunod nila tapos nilay. Hindi pala talaga. Pagka na-appreciate yung design, natutuwa talaga sila. Oo. Tsaka yung functionality talaga, parang Bernice requested nga yung work area na malaki. So, ayan, yung talagang work area. Separate from like sleep and TV or relaxation. Medyo umuulan kasi ngayon. So, ayun, dinadry nila yung mga parts na nabasa. Sa design, I am really happy with Kat's design because she has an eye for detail. Tapos, parang naiintindihan niya kaagad kung ano yung gusto ko. Especially sa room because ni-renovate lang siya. Madami akong requirements. Gusto ko sanang gamitin yung mga old stuff ko para hindi na ako gumastos para i-paint. So, I'm happy naman with what she did for my room. So, good. Sabi ko kasi gusto kong mukhang parang model siya yung mga nakikita ko sa magazine. After nito, pupunta tayo sa PNOC para i-meet yung isa kong client. Nagpagawa kasi siya ng extra cover para doon sa sofa niya tsaka throw pillows. So, yun. Pupunta tayo doon. Tapos, yun na. Tapos na. Naabot ko lang. Oo. Oo. Ayan. Okay. Thank you. Thank you. See you. Bye. Ito po ang buhay ng isang interior designer. Sana may natutunan kayo sa mga nakita nyo today. And, yung pagde-design kasi, parang buhay natin yan. Kung ano yung naaakma sa mga pangarap natin and gusto natin, yun sana yung gawin natin. Pero kung kailangan nyo ng interior designer para sa bahay nyo or sa condo nyo or kwarto nyo, you may call me at 0917-324-0405 or email me at Xavi, that's xavi826@yahoo.com. Ako si Kat Villanueva, magandang hapon. Sa aming maghapong pagsunod kay Kat, masasabi kong hindi madali ang maging interior designer, lalo na ang makabuo ng magandang relasyon sa mga kliyente. Kailangan talaga ang dedikasyon at commitment sa ginagawa upang maging matagumpay sa larangang ito. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako po, si Prima Salonga. Kaya pa ba? Oo naman. Oo naman. Kumain tayo kanina ng banana bread. Food pa rin yun. Mga mga previous na before and after. Ito na ang before and after. Teka. Ang bagat. Tapos na tayo kumain sa kasi mag-uot.
sa pag-ikot ng orasan. Milyon nating kababayan ang walang